ang ating Bingo Plus Miss Pinasaya! Ang saya-saya! Miss Enjoy! Sa dami ng games! Miss Pinoy! Dahil ang pinalakihan nating Pinoy Games, narito na! Miss Maswerte! More games kaya more chances of winning! Download the Bingo Plus app or play through our website at bingoplus.com. Loves na loves sa linamnam. Maximum Direk, yan mo na si ate. Kasi sa ₱1 lang, makakalaro ka na sa Bingo Plus. May mga premyong pwede mapanalunan. Maglaro sa Bingo Plus app para tuloy-tuloy ang premyo at saya. Malay mo, mapanulunan mo pa ang jackpot prize sa first online live streaming bingo sa Pinas. Pag panalo sa bingo, Plus sa saya! Many families were forced to evacuate and a lot of source of livelihood has been washed out. The foundation donates 8 million pesos in support for the affected families and communities. We are mobilizing immediate relief efforts. Bingo Plus Foundation's donation of 2 million pesos. So this is really a big help to us. This donation is very much meaningful. Thank you! Bingo Plus Foundation will top up another 2 million. That's a total of 10 million pesos na po. Maraming salamat po, Bingo Plus. Since we're talking about technique, kung paano si James, si JB, and the rest of Cool Pals, ano masasabi niyo naman ngayon na may mga comedian ngayon na medyo sarcastic yung atake, merong offending, anong saying naman niyo doon sa mga ganito? Ako na lang bang nakakapansin na undersell ni GB ang sarili niya? Ay! Usapang Trending! From here to anything! Kasama mga papa ninyo na updated sa latest happening. Kaya naman, let's talk what's patok only here on Papa Talk! Woohoo! Kasiyahan ang hanap mo ay sakto naman kami nandito. Masayang kwentuhan, puro tawanan, pwede rin naman seryosong usapan. So don't be sad cause we are here with Papa Dudut and Papa Marky. So tara na't ating pag-usapan, ano pa ba ang pinakapatok? Sa Papa Talk, let's talk what's patok. Papa Talk! Sa Papa Talk, let's talk what's patok. Yeah, sa Papa Talk, let's talk what's patok. Papa Talk! Sa Papa Talk, let's talk what's patok. Papa Talk! Mo dito Oo, syempre. Syempre pinagmamalaki namin, powered by Bingo Plus. Kaya naman, kung ano ang pinaka-mainit, ano man ang pinaka-malupit, at ano ang pinaka-makulit. Pag-uusapan natin yan dito sa Papa Talk. Eto, Papa Marky ha, puno na tayo ng tawanan sigurado. Alam mo kung bakit? Bakit? Teacher mo ako ngayon. Ikaw naman, estudyante ko, isa kang Boy Scout. Yes, sir! Ayan na, napatawa na namin kayo dahil ang mga kasama natin ngayon ang magpapatawa sa atin. Nako, sinasabi ko sa'yo, pare ko when we talk about Spotify, podcast, talagang isa sa mga kilala na content creator itong guest natin. Oh. Big time, ika nga. Mga harang daw sa podcast to mga to eh. Kumbaga OG, Papa Dudut. OG. Huwag na natin patagalin pa dahil mahababang usapan ito mga kapatok. Our very special guest for this episode, headliners ng Comedy Manila and host ng Cool Pals Podcast. Please welcome James and GB ng Cool Pals! Big time! O, bati muna kayo mga Cool Pals. Hello sa mga Cool Pals na nanonood at nakikinig dito sa Papa Talks. Sa wakas, nakakita na namin si Papa Dudut at sigurado pababagsakin na namin. Yan! Sa lahat ng mga katoks at mga patoks. Ha? Kamusta? Pero tama lahat ng sinabi ni James. Yun lang ang balak namin ngayon. So, salamat at pinapasok nyo kami dito sa studio nyo. At eto na para pabagsakin na kayo. Yung hostage pala ako dito, ano? Feeling ko sasabotage yung ating programa. Kasi, alam nyo, off the camera, pinag-uusapan kasi namin yung podcast world. Yan. So, sabi nila, you're number 1 in podcast, Papa Dudut. Kaya yari ka sa amin mamaya. Ito na ang huling beses nyo makikita si Papa Dudut. Gripuhan mo na, GB.
Hag ko muna, hag na lang muna. Pero since napag-usapan na natin yung podcast, bukod ba sa podcast, ano pinagkakabalaan niyo sa buhay? Pare-pareho naman tayo lahat dito yan. Pastime yan eh. Oo, tsaka ikaw, alam ko si GB nag-a-apply ng trabaho eh. Oo, may bakante ko 2 posisyon sa GMA. Napanood ko sa balita eh. Ano posisyon? May isang writer sa director yata. Baka naghanap ko. No comment ako dyan. Oo. Hindi sa kwan yun. Arirang. Maganda rin naman ng sahod yan. Sa'yo. Alam, mag-aaral ka mag-Korean. Okay lang, kaya yan. Sample. Anyong. Anyong ulam. Anyong lupa. Pero, ano bang pinagkakabalan? Stand-up talaga yung pinaka-main namin na trabaho. Tsaka yun yung nauna, di ba? Before podcast? Oo, yan. Bago magsimula yung podcast, mga stand-up comedians talaga kami. Since 2008, nag-start ako stand-up. Tanda na. Oo, tanda. Paghalata. Institution eh. Oo. Haligi. Ilang taon ka saan nagsimula? 29 na ako nagsimula. 29. Katrabaho ko, tapos nag-open mic, tapos na-addict ako sa tawa. Pag narinig mo yung tawa ng live audience, talagang di ka nabibitaw eh. Kaya ayaw ng mga stand-up comedian na may laugh track eh. Oo, lalo ni Stinger. Oo. Kumbaga legit dapat. Pinapatanggal nyo talaga yun. At saka iba yung boost nun sa sarili mo kapag napakinggan mo yung tawa ng mga viewers. Oo, yun yung parang maramdam mo yung energy ng audience talaga, para siyang wave. Oo, iba kasi yung effect ng pag may Stinger, yung pag nag-joke ka tapos ang oh no. Di ba? Parang, anong klase ko? Oo, pinapatanggal ko talaga. Parang variety show. Kahit nasa live, nasa mic ako, sinasabi ko kay Kuya talaga, Kuya, hindi to piyesta. Alam mo, hindi ko naman masisisi din yung mga sound tech natin sa mga live events. Kasi, gusto nilang tumulong. Kasi talagang pagkuha corporate gig, yung magko-corporate shows kami, may mga siguro 90% ng mga tao doon, di kami kilala. So, nahihirapan kami mag-joke, magpakukuha ng tawa. So, yung sound tech mo, naawa sa'yo, lalagyan niya ng laugh track. So, tumutulong pala. Ganun. Sabihin ko sa kanya, habang nasa stage, hayaan mo akong mamatay. Okay lang. Kakayanin ko to. Kasi kailangan mo din talagang maramdaman yung hirap para matuto ka paano makabawi sa susunod o while in that moment. Parang gano'n. Kasi as a stand-up comedian, may pride ka pa rin sa sarili mo na ilang beses nang tumawa to sa amin eh. Ilang beses nang tinawanan tong joke na to sa amin. Kaya kailangan namin talagang panindigan. Ilaban talaga to. Kasi yung makuha mo yung audience na hindi ka kilala at all, sobrang laking laking achievement. Challenge yan eh. At saka, correct me if I'm wrong, yung value mo as a stand-up comedian, nandun sa tawa ng audience mo. So pagkapal niyan, feeling mo, patok na patok. Oo, kaya pag laugh track, parang niloloko mo lang yung sarili mo na parang may tumawa, pero wala naman. So disclaimer nga sa lahat ng mga technicians, mga sound technicians, wala nang laugh track dapat pag mga stand-up comedy. Hayaan nyo kaming mag-suffer. Hayaan nyo kami. Kasalanan na, may bayad naman kami. So, minsan pag sobrang hirap ng show, minsan kasi binibigay na yung kalahati ng bayad, di ba? Lalagay ko yan dito sa pocket ng Amerikana ko. Tapos pag nahihirapan na ako, ginaganyan ko yan dito. Hilahawa ko yung pera. So sinasabi ko, para sa mga bata yan. Sabi ko, tuition ng mga bata yan. Okay lang yan. Iyak mo na lang yan mamaya. Motivation. Gaganon ako. Kasi mahirap talaga pag corporate. Pero hindi sa lahat ng pagkakataon may tumatawa. May pagkakataon ba na mga KJ, parang bad day to sa hindi mawawala. Hindi mawawala yun. So parang feel ka ba as a comedian doon? Ano nararamdaman nyo? May isang instance na muntik na ako mabaril. Dahil, sayang na. Sayang, hindi natuloy, ano? Hindi natuloy. Nandun ako noon. Dito lang kaya may poknat ako eh. Pero nung isang beses kasi, mga una-unang beses na nag-stand up ako, mga 2012, yan, ganyan. Yung isang table, ang kaisa-isang table na nanonood sa amin, ang ingay pa. Tapos, syempre, ang ginawa ko, pinatahimik ko sila. Sinabi ko, huwag naman kayo maingay, makinig naman kayo, pati sa mga susunod na comedians. Tumayo yung isa, naka-polo barong. Sabi niya, may baril ako dito. Makatakot yun. Hindi ko nakita yung baril. So, akala ko, nagbibiro lang din siya. Pero, hindi ko naman, syempre, half truth, pwede rin namang totoo din yun. Kaya ang pumasok sa utak ko, una, nangibabaw yung pagiging joke niya. So, ang ginawa ko,
tumakbo ako ng paikot-ikot sa stage. Sabi ko, hindi niyo ako tatamaan, hindi niyo ako Doon mo siya dinala, no? Oo, so iba yung tinamaan. Pero nilabas talaga baril. Hindi niya nilabas, ginanon lang niya yung polo bar. Nung nakita mo na may baril. Baka birthday ni Governor yun, ha? Oo. Kaya hindi ko na rin nakita masyado, hindi ko na naaninag eh. Kaya ang una pumasok sa isip ko, ikot-ikot na lang. tumakbo kasi tsaka na laking Looney Tunes tayo eh. Oo. So ibig sabihin, baka si Bugs Bunny hindi naman nababaril yan eh. So kaya baka ibig sabihin, baka pwedeng gumana yung takbo-takbo. Parang it's a way also telling the guy na, oy, comedy to. Para ma-diffuse yung... The show must go on. Correct. Di ba? Parang it's a chance for me para sa panibagong comedy. Oo. Yeah, yun nga lang, hindi mo alam, 50-50 ka na pala nun. Pero ito na nga, no? Dahil from stand-up comedy, tumawid kayo sa podcast. Papaano nangyari yun? Sino ang nakaisip sa inyo? Adi sana wala tayong kalaban yun, hindi naisip Oo nila. nga. Si James ang lumapit. Kasi sa Comedy Manila at that time, halos lahat meron ng mga big gigs. Kumbaga, parang nakikita na yung iba sa TV, nagiging writer na ako. Actually, writer din naman ako. Pero kami yung nasa likod ng production ng Comedy Manila madalas. Kami yung nag-set up ng lineup, all of these things, ganyan sa production. So kami palagi nandoon sa mga live shows more than yung nasa mainstream or nakikilala ng tao. So sabi ni James, tayo na lang napag-iwanan. Sabi niya, gawa tayong podcast. So lumapit siya sa akin, pati kay Nonong. So kaming tatlo yung gusto niya magkakasama. Pero noong panahon yun, di pa usang podcast sa Pilipinas, di ba? Di pa. Sa States pa lang. Bago pa lang talaga. Oo. 2019 yun eh. Kasi At saka 40 daw ang nanood sa inyo sa unang ratsada eh. Grabe ka naman, 50. 50 ba? Parang naramdaman nyo na, oy, 40 nanood eh. Hindi ba kayo napanghinaan ng loob? Oo, masaya na kami doon. Masaya na kami doon, sabi namin kasi, dahil alam naman namin na bago ito, so alam namin na hindi para namin alam kung ano mangyayari. So sabi namin, maka 50 lang to, itutuloy namin to, magkakaroon tayo ng second episode. Wow. Pero 'di ba? 40, 50, 2019. Tapos ngayon, ilan na yung nakikinig? 65. Wow! Nagdagdagan lang. Das. Sabi nila eh. 65? Alam mo, minsan yung mga tao, hindi sila masyado happy dun sa mga added pa rin yan, ha? Oo, di ba? Dapat masaya tayo sa kahit maliit or Pero malaki. when you started, di ba, papasok ng pandemic nun eh. Naka-apekto ba yung pandemic with the show? Nakakapag-shoot pa ba kayo? Nakakapag-record pa ba kayo? Ano yan eh? Pinakamagandang nangyari sa amin ay pandemic. Kaya nagpapasalamat po kami sa nag-invento ng COVID. Sa kumain ng paniki. Mabuhay guys sa kumain ng paniki. Hindi naman. Nakatulong siya in a way dahil kami na rin yung nagpapatakbo ng Comedy Manila. So, ang worry mo syempre dun sa mga comedians at that time. Tapos, ang worry mo rin paano, kasi live kami, live with live audience kami nag-record. So, nag-meeting kami nila James. Pwede ba natin gawin sa Facebook yung recording na may, sabi ni James. Kasi si James lang may trabaho sa amin eh. IT pa to. So, yun yung magandang dynamics ng The Cool Pals kasi IT, ako, communication arts, tapos si Nonong, tambay. Pero artista. Oh. So, ako yung warrior. So, sabi ko, paano natin gagawin? Sabi ni James, pwede natin gawin yung Zoom kasi gumagamit sila ng Zoom sa office. Uso-uso nung pandemic. Oo. Yung first night ng lockdown, naka-Zoom live kami na sa Facebook. Yan ang claim to fame ni James na kami yung unang show na nasa Zoom Facebook Live nagre-record. Sa buong mundo. Sa buong mundo yan. Kasi nung nagkaroon ako ng insider info, parang sabi nila, magde-declare daw si Duterte ng lockdown. Di nung Friday bago siya mag-declare, parang Sunday yata siya nag-declare nun. Friday bago siya mag-declare, nag-grocery na ako, tapos tinitingnan ko yung mga app ko sa laptop. Sabi ko, pwede kaya itong Zoom, i-live sa Facebook. So nag-test live kami ng Friday ng tanghali na sa Facebook Live. Sabi ko pwede. Magagawa natin tong recording. Sige na Duterte, i-lockdown mo na. Kaya. May go signal ka na. Dahil dun sa piece of technology na yun, we were able to not only do yung podcast, nagawa din namin yung mga stand-up shows namin online. So, so through that,
nakapag-shows kami. So, yung mga comedians natin Pero was kapag able to online survive. kasi walang audience na live eh. Meron. Meron din. Oo, sa Zoom. Meron, mga Na-experience nanonood. ba na ano? Pasok sila. Pumapasok ako. Meron kami naging guest na nagpa-Zoom siya. Siya yung hindi nakapasok. Oh, si Queen Yasmin. Si Queen Yasmin. Puno na. Oo. Kayo ba? Hindi ba nangyari sa inyo yun? Hindi kayo Hindi pinapasok? naman. Ay, may IT kami. Tsaka common sense. Uy, mahal na ako si Queen. Parang wala pa doon si Yasmin? Hindi, Meron. Ren, may common sense, Ren. Okay. Pero linawin lang natin na nagjo-joke tayo about pandemic. Pero yung worry nyo doon, stand-up comedian, 'di ba? You perform on stage in front of people. Live. Pero ano nang mangyayari sa amin kapag may pandemic? Kaya doon pumasok si James at naisip niya itong ganitong bagay. Yes. Talino, ano? Talino yan. Brainy. Brainy. Hindi, pero nung kasi lahat naman to bago sa amin eh. So ang ginawa namin nung unang test, kasi nga kagaya nung sinabi nyo kanina, yung napag-usapan natin sa walang tumatawa. Yun ang worry talaga namin. Paano kung nag-Zoom kami, nag-perform kami sa Zoom, naka-spotlight lang, tapos may audience naman, pero naka-mute sila. So, ang ginawa namin, pinapa-unmute namin sila. Para may tumatahol na aso. Yan. So, minumute naman. Yun naman yung minumute. So, ang nangyari nung panahon na yun, doon nabuo yung production team din ng Cool Pals eh. May mga volunteers na listeners that will help sa production. So nandun sila sa loob ng Zoom show. So pag may maingay, sila yung mag-message na i-mute mo or sila yung mag-mute. So meron kaming crew that will make sure na yung buong show will be pleasant or maganda. Okay. Kaya ganun din kaganda yung nangyari. Kaya sinasabi ko kanina, nagpapasalamat din kami sa pandemic kahit masama naman yung nangyari doon. Kasi nabuo din yung community ng comedy na hindi lang comedians ang involved, meron ding mga non-comedians, yung mga audience na gustong tumulong doon sa pagpapaganda ng show. So, iba, nagbo-volunteer lang na kami na yung magpasok ng mga ganito, kami na yung mag-admin, para at least, kahit yung mga hindi namin hinahira, hindi nagbo-volunteer, sa chat sinasabi lang, oy, may maingay, pakimute naman. Ganyan. So, gumanda yung pagkakaintindi ng mga tao sa stand-up comedy. Pero bago kayo mag-admin, di ba kayo napipikon minsan na may nananadya, nag-iingay? Wala naman. Pinapansin namin. Kailangan, kasi yan ang isa sa mga misconception sa aming stand-up comedians na nagsusulat ng material na, scripted naman yan eh. Hindi naman yan impromptu eh. Hindi. Kailangan meron ka pa ring skill as a stand-up comedian kung paano i-handle yung mga impromptu. Katulad nung babarilin ako, hindi naman scripted yun eh. So kapag kunyari, meron din nag-ingay, meron ding nananadya, kailangan din naming balikan yon para mapatawa pa rin yung tao. At least, pag napatawa namin yung tao habang ginagago namin yung nag-heckle, heckler ang tawag namin din. Heckler. So, pag may mga naggagagong ganun, kailangan gaguhin din namin. Mas mataas pa rin yung pagiging gago namin. Mas gago kayo ba? Pero, paano kayo dumami? Kasi balita ko parang kayo-kayo lang, bilang tatlo kanina. Humayo kayo ng pangarap. Yan ang reproductive, ano? Dumami naman. Ilan na kayo ngayon? Sa Cool Pals? Sa Cool Pals, 5. So, kayo, 2, IT, tapos ikaw, so nabihan. Tapos naging 3. Tapos naging 5. Saan na-recruit yung 2? Yung 2. Yung mga sa Cool Pals kasi, mga Comedy Manila comedians din naman yan. So, ang kuwari si Ryan Rems, matagal namin kasama. So, nung iniisip namin yung mga segments ng Cool Pals, talagang nandun sa isip namin si Ryan Rems, magaling siya sa one-liner. So, magpapagawin namin siya ng mga horoscope, mga ganyan. So, yan na yan. Papasok si Ryan Rems once a week. Tapos para gawin lang yung horoscope para sa Cool Pals. Eventually, nakasama na siya talaga sa regular. Tapos si Muman naman, yun yung pinaka-latest si Muman. During the pandemic yan. So, nung ginawa namin ng pandemic, from 2 episodes a week, ginawa naming 5 episodes a week. Daily. From Monday hanggang Sunday. Wow. So, si Muman, since sa mga comedians, siya yung magaling sa magluto or mahilig sa food. Lagay namin siya sa Tuesday, which is yung topic is about ano yung mga pwede mong lutuin during the lockdown. Pinagluluto ninyo pag may shoot. Hindi naman yun. Kasi online na lahat eh. Para makatipid. So, si Muman will be to give ideas kung paano hindi ka magsawa sa mga pagkain mo sa bahay during the lockdown. Ganyan. Tapos may comedy din.
Tapos lagi na uuwi sa bastos. Oo, lagi na uuwi sa bastos pag simulan. Pagkain naging bastos. Oo. Tae, naging ganon. Tapos nagustuhan siya ng mga listeners. Community. Tapos sila yung nagsabi na sana nandyan ulit si Muman. Tapos yan, hindi na siya hard decision for us to put him dun sa regular lineup. Maganda kasi sa Cool Pals, comedian lahat sila. Pero one is different from the other one. Correct. Kailangan may something nakakaiba. May mga 40-40. Di ba? Pero si GB is kilala siya sa international crowd. Hindi lang sa Pilipinas. Oo. Wala bang pressure na si GB, sasama natin yan? International yung level niyan? Hindi, hayaan mo siya. Okay. Ayun ang maganda sa amin Wala kaming ego na kailangan mas magaling ako kay GB. Hindi, kung saan siya magaling, doon siya mag-shine. Iba si Ryan Rebs, iba si Nonong. Yun yung maganda. So, lahat kami nagsusuportahan. Pero may difference ba with the crowd of the Filipino crowd in the Philippines, yung mga nasa abroad din, na mga Pinoy, may wala namang pinagkaibang ang Pinoy. At saka yung mga foreigner syempre. Ang Pinoy sobrang hirap patawanin. Okay? Lalo na pag hindi ka kilala. Hindi sa isang comedy show, may ako tatayo tapos hindi na ako kilala. Talagang hindi sila, parang hesitant sila. Sino ba to? Hindi tunay yun. Medyante yan, ganyan. So, mas madaling magpaiyak kesa magpatawa. Mahirap pa magpatawa pag English. Pag Filipino audience, mas mahirap. Pero pag ako, I get to travel, yung mga ibang tao kasi, or sa mga foreigners na alam na nila yung concept ng stand-up, kahit sino yung nandoon, ready na sila tumawa. Ang Pilipino, kailangan kilala muna kita bago mo patawanin. So hindi siya yung, may komedyante, tara tawa tayo. Hindi yung, sino ba yan? Nauna yung tanong. Tsura na yan, magpapatawa yan. Talaga judge ka muna. Judge ka muna ng Pilipino. Pero ang maganda sa Pilipino, pag napatawan mo na sila, diretso na yan. Nakuha mo na yung puso nila, ang suportan nila sa'yo habang buhay na yan. Pero balik dun sa tanong na, mahirap bang magpatawa in English? Hindi. Ang pagpapatawa kasi, personal challenge ba pag mahirap yung pagpapatawa as is. Tagalog, English yan, mahirap yan. Yung paggawa ng English, personal challenge ko sa sarili ko. Kasi nung nag-start ako mag-stand up, ang challenge ko is, kaya ko bang patawan ng hindi ko kaibigan o hindi ako kilala? Strangers. Napatawa ko. Ang second challenge, kaya ko magpatawa ng ibang lahi. So, talaga nga aralin mo mag-English. Kung gusto mo mag-English, kasi level up ma-addict ka talaga sa tawa na parang hanggang saan ko kaya dalhin to. Sinong favorite crowd mo? Aside from Pinoy, syempre. Na Pinoy ang pinaka-paborito ko talaga kasi pero abroad, next to Pinoy, Malaysia. Malaysian audience. Pinakamalapit kasi sa ugali ng Pilipino yung mga Malaysians for me. Para mga pinsan lang natin yan. Relatable kung bagay yung mga sinasabi mo, no? Ready sila tumawa Alam mo, for a Muslim country, we think that they're very conservative. Pero hindi. Kahit anong, pag nasa comedy club, kahit ano yung bitawan ko, sex, drugs, alam nila comedy So, ang sarap ng tawa. Saka pag nagtatravel ako, mas gusto ko patawanin yung mga taga doon. Kesa yung mga expats na nandoon. So ito yung sinasabi mo ng mga tao na community na kapag pumunta, they are ready to tumawa. Ready sila tumawa. Isipin mo, nakatudong sila, mga tumatawa sila, babae, lalaki. Yan, gusto ko yan. Bilib nga ang mga foreigner sa mga Pinoy comedians, lalo na kay GB. Kasi iba yung training sa Pilipinas pagdating sa stand-up. Kailangan dito sa Pilipinas, rat-rat. Fast-pace yung punchline. Kasi pag once na hinabaan mo yung pag-set up sa joke mo, bumibitaw agad ang mga Pilipino, hindi yung attentions pa nila. Sa Malaysia, sa ibang bansa, handa silang makinig kung ano yung istorya mo. Si GB, pag bumanat na yan, dire-diretso yan. Kaya talagang bilib na bilib sa kanya yung mga foreigner. Sa training ng Pinoy yan. Ibang klaseng training ng Pilipino pagdating sa comedy. Sige. Maglaro sa Bingo Plus app para tuloy-tuloy ang saya. Kasi isang piso lang, makakalaro ka na sa Bingo Plus. Malay mo, mapanulunan mo pa ang jackpot prize sa first online live streaming bingo sa Pinas. At panalo sa bingo, plus sa saya! Online poker casino, the first one in the Philippines. Bingo Plus my poker online, have fun anytime. 620 peso bonus, credits just for signing up. Back or license, kaya okay, just 1 peso to play. Tara mag-poker tayo, dito sa Bingo Plus. Online poker casino, ang saya-saya dito. Mag-poker na sa Bingo Plus.
Game responsibly. Mga kapatok, may bagong kinakaaliwan ang mga tao ngayon. Bingo Plus! Isa itong comprehensive entertainment platform where you can play and enjoy now for just 1 peso. How to download and register? Madali lang! You can download the Bingo Plus app now at Google Play and App Store. Or visit www.bingoplus.com to learn more. Gaming is for 21 years old and above only. Keep it fun, game responsibly. Since we're talking about technique, kung paano si James, si JB, and the rest of Cool Pals, ano masasabi niyo naman ngayon na may mga comedian ngayon na medyo sarcastic yung atake, merong offending. Paano, anong say naman niyo doon sa mga ganong klase ng types of stand-up kasi yan eh, mga different flavors ng stand-up comedy yan. Actually, kung babalikan natin, tayo, yung Pilipinas, yung scene natin, very young. Sa Amerika nagsimula yan, parang kung ano yung sumikat ngayon dito, yung gay comedy clubs yan, yung naka tandem hosting, naka get up, magsasayaw, kumakanta. Diyan din nagsimula yung Amerika, ganyang style. Tapos nag-branch out siya to yung nagsasalita lang, ganyan, yung POV, point of view. So nandun na tayo sa stage na ganun. So yung mga different mga styles is part of the growth of comedy. Yeah. Kaya pag tayo, kuwari, sabi mo, dark comedian to, o mga dark humor, may audience for dark humor. Diba? Kaya nga may sumisikat ng mga comedians abroad na dark humor kasi may audience sila. So dito din sa Pilipinas may audience yan. Ang ginagawa ng Comedy Manila every October, Joktoberfest. So meron tayong all LGBT lineup, all women, mga young comedians, headliners, tas meron din tayong dark comedy na. So where all the fans of dark humor can watch. So, ang maganda naman, comedy club scene, controlled environment. So, hanggang dun lang sa loob na yun yung joke time na dark humor for this specific audience lang, hindi pwede online. Ang problema ko sa mga Pilipino, lagi silang nanggaganyan eh. Yung sasabihin nila, mas maganda yung ganitong type, mas maganda yung ganitong type. Kasi kami nga naakusahan kami na binababa namin yung ibang klase ng comedy. Kunyari yung mga slapstick. Binababa daw namin kasi gusto namin iangat yung sarili naming stand-up comedy. Hindi, naiintindihan namin yung iba't ibang klase ng stand-up comedy. Insult type of stand-up comedy yung ginagawa nila Vice Ganda. May market para dyan. Kami, meron din kaming market para doon. Wala kami sa posisyon para sabihin na hindi maganda yung kanila. Paano mo sabihin hindi maganda, ang yaman na nila? Diba? Yung sabihin may pera dyan, mayroong market. Tapos sasabihin naman nila, hindi bagay yung ginagawa namin dito sa Pilipinas kasi American, galing American. Hindi. Yung ginagawa nila Vice galing din Amerika yan. Ang comedy nila Dolphy galing din Amerika yan. Nagsimula ang Pilipinas nagsimula tayo sa vaudeville. Yes, correct. 'Di ba? Ang vaudeville sa Amerika yan eh. So dinala lang din dito. Mabagal lang yung progress natin pagdating sa stand-up comedy dahil ngayon lang siya umuusbong at dahil sa internet, sa Netflix. So you're trying to say na ang comedy ay subjective. 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 So you have Depende your own sa nakakarinig. You have your own community, you have your own market. Pero ang pinakamaganda dito, yung comedy dito sa Pilipinas at for the rest of the world nag-i-evolve. Yes, growing yan. So ang ganda, very healthy yung growth ng comedy sa Pilipinas in a way na yung mga comedians they can do yung mga jokes na gusto nila gawin. Pero hindi namin kailangan maging dominant na comedy. Kailangan lang namin ng market. Kailangan lang namin ma-expose sa mga taong may gusto doon sa style namin. Hindi namin kailangang kunin din yung market nung kung ano yung meron sila Vice Ganda. Kasi sa kanila na yun, nakuha na nila yun eh. Alam ko, meron pa rin mga Pilipino na gusto yung ginagawa namin. At yun ang gusto naming ma-reach. Kaya sobrang laking tulong ng podcasting kasi na-reach namin nare-reach namin yung mga taong gusto yung ganitong style. So it's not a competition, it's an option. Yes. Okay. Totoo. Pero matagal na rin ng Cool Pals. Dumating na ba sa punto? Kasi from the very beginning, struggle. Pandemic. May pagkakataon ba na may patutunguhan ba to? Well, na, gusto mo ba talaga kaming maghiwa-hiwalay para wala na kalaban si Papa Dudut? That's the plan. May nakalagay sa internet na undersell ka daw eh. Ayun, kasi dito may nakalagay daw sa re-edit na ako na lang bang nakakapansin na undersell ni GB ang sarili niya? Kung hindi ko pa siya napanood sa Comedy Manila Special, hindi ko malalaman kung gaano siya kagaling magpatawa.
Si Parang, GB din parang ang kulang daw sa marketing. Ako din yung nagsabi. Ikaw din nagsabi nun eh. Natatandaan mo ba? Hindi. Marami sa mga cool pals kasi doon na lang kami nakikilala eh. Sa Comedy Manila kasi kami nang sumikat din ng mga comedians, kaming manyan. Tapos ako yung nasa production side eh. So ako yung nagko-conceptualize ng shows. So as the one who's running Comedy Manila, ayoko naman ilagay sa sarili ko always there as the final comedian. Parang nakakapalan ako sa mukha ko na, dahil ko yung head, ikaw palagi head. Ayoko. So, I evenly distribute yung kung sino yung mag-headline, ganyan. Ito muna, sige, okay lang. Kasi ganun talaga pag ikaw yung pinakamagaling eh. Pagbibigyan mo muna sila. So, I try not to... It's way na pinupush mo sila. Ang onti lang kasi kami noon. So, if I'm going to take the spotlight all the time, paano naman yung iba? So, let's all equally grow together. Tapos eventually, pag malaki na yung market, siya na, sige, mag-overtake na ako. Tsaka hindi naman din ang pinaglalaban ni GB yung sarili niya eh. Kasi it's more than the career itself. Ang pinaglalaban ng Comedy Manila or ang tinataguyod niya yung eksena. Yung so comedy pag lumaki yung eksena, mapapansin din lahat ng magagaling. Damay din lahat. At saka may kinalaman yun na galing ka sa backup, sa production. So alam mo yung pakiramdam na nasa likod. You're parang kahit pa paano, you're in control. Diba? Yung pagkakasunod. Pero mga comedian ba, totoo ba na kapag solo lang kayo, nakatulala lang kayo at nag-iisip kayo ng mga jokes ninyo? Saktong-sakto. Gano'ng kadalas yan? At saka saan nyo ginagawa? Palagi. Habang nag-drive na. Pag when you choose this path as a comedian, every moment of your life, nag-iisip ka ng joke. Hindi na diretso lista sa notes, sa siguro papel. sa 10 beses mong, habang nagdadrive, may isip ka, may nakita kang nakuha yung attention mo. May joke dito eh. Kung wala, okay. 10 may isip mo na ganun, isa lang siguro yung may isip mo nakakatuwang isusulat mo sa papel. Pero every moment kailangan may sinusulat ka sa utak. Hindi ka maubusan. May tawag doon eh. Sparks of genius ang tawag. Ganun ba yan? Yung maisip mo bigla. Kailangan makinig ng partner ko to. Genius daw ako. Tama mo ha. Dahil sa kanya yan ha. Dito lang. Sparks of genius. Akala niya hindi lang nakikinig sa kanya yung asawa niya eh. Pero sparks of genius. So dito lang yun sa Papatok. Genius ka. Salamat. Di na ako alis dito. Pero mas madalas yan kapag bago mag-set. Bago kami sumalang. So kaya yung mga partner namin ayaw nang sumasama minsan sa mga gig namin kasi hindi namin sila kinakausap. Mula pa lang pag alis namin sa bahay hanggang papunta dun sa hanggang bago kami sumalang. Hindi na kami nagsasalita. Nag-iisip na kami kung ano yung ililinya namin joke, kung paano namin i-execute o yung mga ganyan. So doon, yun ang pinakatahimik namin bago sumalang. At pinakakabado. Sige, since ipinasok mo na yung pamilya, hindi ba nagsiselos yung asawa nyo? Sa ginagawa nyo? Na napapatawa mo, daming tao. Tapos pagdating sa bahay, tahimik tayo kasi nag-iisip ka. Tsaka seryoso ka pala sa bahay. Hindi, basta may pera namang darat. Yun naman nagpapatawad sa kanila eh. Yung mga pinagbibilang, nakakatawa ka talaga. Ano usapan? Yun. Galing. Pero si James, si GB ang dahilan kung bakit ka napasok sa comedy. Tama ba ako? Hindi, siya din naman. Hinanap niya yung kung siya saan. Dolphy ko. Hindi, totoo. Kasi hindi naman dahil purely sa kanya. Parang ako, gusto ko rin ng stand-up comedy. Pero si GB ang pinaka-accommodating sa lahat ng mga stand-up comedy. Kaya ako nagstay. Madaling utangan. Wala siyang mautang, wala talaga. Wala kang kikitain sa stand-up nung time na yon kasi talagang buhos. Si James, 2010 yan nag-start. Naalala ko yun. Kaya ako hindi pa ako nagki-quit ng day job ko eh. May IT job pa rin ako hanggang ngayon. Kasi alam ko na talagang hindi talaga permanent itong industry show business. Tapos nung nag-umpisa ako ng 2010, si GB ang una kong nilapitan para sumampas on stage. Parang pumunta ako sa mga open mic. Sa open mic kasi pwede ka sumampa kahit amateur ka lang or wala ka pa experience. So pagdating ko doon, si GB kasi lagi dahil nga nabanggit na kanina, production siya. Siya rin ang nag-i-spearhead ng mga open mics kung saan makakakuha ka ng mga bagong comedians, makaka-discover. So nung nilapitan ko pa siya, ang una ko pang sinabi sa kanya, ay pwede po ba mag-audition? Sinabi niya, in-explain niya, hindi to audition, pwede ka sumampa kahit sino ka pa.
sumalang ka, kung mapatawa mo, edi good. Wala kaming promise sa'yo na kukunin ka o ano man. So, yung camaraderie, parang very natural kay GB at dun sa... Ano ba nakita mo sa kanya? Kaibigan, gano'n? Fatherly figure. Pinabata ko na nga eh. Hindi, pagkatapos ng open mic, inuman kami, tropahan, jowaan. Kaya pala nagsiselos sa mga asawa niyo eh. Inuman, parang yung, kasi ang misconception din dun sa grupo ng stand-up comedy dito, parang mga nerds na walang iniisip kundi joke. Mga nakaitim. Oo. Ayan. Tapos walang ibang usapan kundi ko ano man ng joke. Pero nung nakasama ko sila, parang mga tropa ko lang din na gaguhan, asaran, mas malakas pa pang asar to kaysa sa akin pag off stage eh. So, yun yung naramdaman ko na, ay, very welcoming to. Parang hindi pressure ang pagko-comedy kapag ganitong klaseng tao ang makakasama mo. Tsaka kahit walang pera, basta masaya. Oo, importante yun. Pero kanina medyo parang may kurot ako naramdaman na hindi ako nagko-quit ng job ko. Sabi mo kanina, hindi ako nagko-quit ng job ko. Kasi you can never tell kung anong pwedeng mangyari sa comedy, sa stand-up comedy. Let's talk about it. Kumusta na yung stand-up comedy sa Pilipinas? May patutunguhan ba to? Nakikita nyo ba na... Kaya ba kayo sumali sa contest sa TV? Oo. Anong status na ng stand-up comedy sa Pilipinas? It's growing very very nice na sobrang healthy. Dumadami yung mga comedians yun sa tulong ng mga podcast. Maraming gustong mag-try. So, lumalaki na siya. May nagkakaroon na ng audience. Last year, we did yung Best of Comedy Manila sa New Frontier Theater. 2,300 ng mga Pilipino nanood. Just to watch local comedians na hindi naman ganung lahat kasikat, di ba? So Sir, wait lang. Pakilabas muna, sir. Yeah, sorry. Sige, ako muna magsasalita habang ito yung problema pag sa comedians. Sabi sa'yo, Nanok muna kayo. Allergies, sa pagsasalita, yan ang puhunan kasi. So, kami, yan din ang puhunan ko as a DJ. Parang wala kami puhunan Parang hindi rin ako DJ Kami yung mga nauna sa inyo eh. Kami yung mga naunang sumalang. Healthy pa yung mga lalamunan namin. Pero yung masasabi ko lang para meron kayong clear view. Nung nag-i-start kami, pag nag-show kami, bago kami mag-show, ina-explain namin na pwede kayong umupo sa harap, walang okrayan to, walang kasi lahat ng mga nanonood sa amin, sa likod umuupo, ayaw umupo sa harap kasi nga ang alam nila, kala nila stand-up comedy namin is yung mga okray ka nang nasa harap. So ngayon, paunahan na yung mga tao sa harap. Uy, dyan ako sa harap, gusto kong mapanood, gusto kong makita yung facial expression nila habang nagjo-joke sila. Tapos, from 10 comedians to 15, ngayon nasa 60 comedians na kami. Mabot na mga 7, close to 70. Oo. Tapos, marami nang nag-quit ng kanilang mga day job. Dahil sustainable na. Si GB full-time na yan eh. Sustainable na ang kita sa stand-up comedy. Basta magaling ka. Basta nabubook ka. Parang kahit 2 corporate gig lang per month. Month. Buhay ka na. Tapos si GB nakapagpaaral sa Ateneo yan. Dahil yung ang misis ko mayaman. Hindi. Yun lang naman. Pag gusto mo komedyante, hanap ka ng partner na mayaman. At sponsor na mayaman. Salamat nga pala sa Bingo Plus. Ayan si Sir Chan eh. Salamat nga. Grade 2 pa lang anak ko. Hanggang college na sir ha. Oy, i-acknowledge natin si Sir Chan. Kasama natin ngayon dito. Yan. Sir Chan, hi ka naman sa camera. Ayan, Yan. Mga anak, yung magpapaaral sa inyo. Ang magpapaaral daw sa anak ni Sir GB. Thank you so much. Papapinyagan ko ulit para bagong reset naman yung mga nino. Yung mga may kaya naman. Sino sa inyo ang sumali sa TV contest ng comedy? Ikaw ba, James? Ako, tumali ako sa... sumali din naman si GB, kaso hindi siya Sino nauna sa inyo sumali? Ako sumali ako Lafapalooza, Jack TV, 2008. Yan, kasama ko si Ryan Rems. Diyan ako nag-start eh.
Tapos, ang kami ko din sinalihan. When you're starting, kailangan sumali ka din sa mga competition. It's exposure and also yung network. Lalawak yung network mo. Then, pag nakuha mo na yung network na gusto mo, then the group na or yung mga linya ng shows na pwede mong puntahan dahil nakita ka nila sa contest, then eventually, hindi mo na kailangan mag-competition kasi sobrang hirap din eh. Isipin mo yung pagpapatawa pa lang, pressure na, tapos sasali ka pa sa contest. So, sumali ako 2008, Lollapalooza, 2010 Hong Kong Comedy Festival. Lahat na sinalihan ko na yan, second place ako. Sa Hong Kong Comedy Festival, sumali ako 2010. 2 months after the bus hostage incident. Nandun ako sa Hong Kong as a Filipino comedian. So second place ako dyan. And then after nun, nakasama ko si James sa Clownin na Million. Sa Banana Sunday. Ang dami niyo pa nasalihan no? Marami. Eh di marami na kayong kinita. Ay, yun ang ano. Kasi mga talo nga. Pero alam mo yung nakatawa sa contest dahil sa Clownin na Million, sakto yun, nanalo. Hati ko pa. Nag-tie kami ni Once sa semis. DJ Once. Si DJ Once, nag-tie kami. So, hinati yung premyo. Sakto. Pambayad sa kuryente. Galing. Oo, galing. Tapos, wala na talo rin. Kaya pala gumagaling ka sa comedy talaga na may motivation. Yung Kailangan, nag-aantay yung mga bahay, puhapalakpak ko. Kasi nakabatay na yung kuryente. Si Rems ang nanalo. Hindi. Si Pokwang, ano ba? Showtime. Sa Showtime, yes. Si Ryan Rems. Alam mo yung story yan? Naghahanap sila ng mga comedian para sa One in a Million. Sa Funny One pala. Tapos, hindi ako pwede sumali kasi at that time, writer ako sa ABS, sa Going Bulilit. So, pagkasama ka na sa writing doon, hindi ka na pwede sumali. Talent ka na So, naghahanap pa kami ng comedians. Tapos, kinausap si Ryan Rems. Ryan, sumali ka ni dyan. Tapos sabi niya, Labrador, galingan ko na ba? Sabi niya, sige. Tapos siya yung nanalo. Sobrang ibang, yan. Hindi na maalala ni Ryan Rems na nangyari yan kasi lasing siya nun eh. Pero hindi ko makakalimutan yun kasi sinabi niya sa akin, Labrador, galingan ko na? Saya, galingan ko na ba? Kasi nung sa semis kami, naglaban kami sa Jack TV. Nalasing siya eh. Umiinom kami, tapos sa sobrang nervous siguro, naka 8 beer kami. Baka talagang inaabotan mo, hindi kayo? Actually, totoo yan. Sinabotage ko yung career niya So parang nalasing siya. So hindi maganda yung performance sa semis doon at that time, yung first competition namin. Tapos ito na yung second competition na sinalihan niya ulit. Tapos iba yung nagawa ni Ryan Rems for stand-up talaga sa Pilipinas. Kaya kaibigan ko na si Ryan Rems ever since kasama ko mag-commute. Yan, commute kami pa uwi. Ilang beses na yan, nalaslas yung, hold up, nalaslas yung bulsa niya dahil kinukuha yung wallet. So sinasamahan ko siya kasi nakakatulog siya. Ano mo si Ryan Rems, ang trabaho niyan, 5 a.m., teacher yan online. So magtatrabaho kami sa open mic, walang bayad, kailangan na mag-practice ng jokes. Uuwi kami mga 2-3 a.m., makakatulog yan sa biyahe. Gigisingin ko siya pagbaba na ako ng Cubao. Ganyan na yung katagal yung samahan namin. Kaya him winning yung Funny One, kami din yung isa sa mga fans ni Ryan Rems at that time, chinicheer namin siya. Kasi yung mga jokes na ginagawa niya, stand-up, tapos pumapatok on live TV. Diba? Tapos din, yun yung, ano tong comedy na to? Ano to? Diba? Phenom siya eh. So, ang raming tao ngayon namulat sa stand-up dahil kay Ryan Rems. So, tapos parang nag-add 10,000 followers agad yung Comedy Manila at that time. So, dala niya yung banner namin. So, talagang isa sa mga, yan yung mga nakakatulong sa paglaganap ng scene. Kaya kailangan mo ding magsasali sa mga contest. Oo, kailangan. Dun eh. Parang kami yung mga unang sundalo na kailangang sumabak sa gera. Oo. Kasi yung gera namin, yung contest, ayaw talaga namin talagang magpupunta magsasali sa mga contest ng ganyan. Pasakit sa buhay yan eh. Yung kaba. Oo. Nervyos, diba? Yung nervyos. Tapos, hindi ka pa sure kung mananalo ka. Oo. Tapos ang dami pang bawal. Ultimo yung sa akin, batang 90s na nga lang yung tema ko. Tapos yung joke ko, mga cartoons na lang, may mga bawal pa akong sabihin karakter. Si Goku bawal ko sabihin kasi GMA siya. Never ko naman nakita sa station ID ng Kapuso.
Nandun siya minsan eh. Nag-aabot Oo, kayo, napanood ko- Alden? Kumbaga limited kayo sa TV, no? May mga bawal na salita. Minsan, ang stand-up comedy pa naman, importante yung salitang gagamitin mo. Kung mag-iiba kasi yung sense, no? Yes, so parang kapag minellow down mo yung words na yon, hindi na yun mag-work as something na pine-perform mo pa before. Ang daming challenges, pero mas mahirap bang magpatawa ngayon? Kasi yung generation ngayon, iba. Iba na, oo. Tsaka ang bilis ng respond nila, no? Ang pangit naman, nakakatawa. So, kumusta ang crowd ngayon? Mahirap nang magpatawa, mas mahirap ba ngayon magpatawa? May lait pa. Sa akin, as a comedian, I am concerned more with my live audience than the online audience. Ang online audience, I don't read their comments. It doesn't matter to me yung mga negative na comments sila because yung mga napapanood nilang video, concerned ako dun sa audience ko, dun sa video na yon. Kung tumatawa sila lahat, then I'm happy with that performance. Ngayon, kung panoodin mo yan, tapos hindi mo, ano ba yan, pinagtatawanan, ganyan. Because you were not there. So hindi mo alam kung ano yung nangyayari talaga, kung bakit sila tumatawa because sinet up ko pa yan, nice ko yan, the whole show, isang oras yung show na yan, and you're just watching 5 minutes Saka of it. marami ngayon mga bashers na hindi naman tao, di ba? Mga sila lahat. Kayo! Alam mo, ang problema dyan sa mga nanonood lang sa internet, sarili lang nila at yung cellphone ang kaharap nila. So, ba't naman siya, ang stand-up comedy kasi, may environment yan eh. May peer pressure yan at may hawaan ng tawa yan eh. Correct. So, pag nandun ka sa kwartong yun, nandun yung sarili mo, na i-ready mo yung sarili mo para sa comedy. Pero kung nandun ka, gising mo lang, tapos tinignan mo yung stand-up comedy, minsan inaway ka pa ng asawa mo kasi wala kang trabaho, tapos wala pang palitada yung bahay ninyo. Tapos cellphone pa nag-iba yung gamit. Wala ka sa right mood, kumbaga. Oo, tapos nanonood ka lang sa papag, mo, ay kahirapan yan. Huwag mo isisi sa amin yan. Grabe. Sobrang sarap sa usapan. Sobrang dami ko natututunan. Grabe. It helps sa akin na wag nang pansinin yung negative comments. Focus ako dun sa performance ko sa live audience talaga. Sila yung, dun ako worried pag hindi sila tumawa. Okay, may ginagawa ko mali. Because sila yung gusto ko patawanin. Parang spirito spirit of comedy. Iba yung spirito kapag nasa phone ka lang at nandun sa live audience. Ako, mga kapatok, grabe ang usapan, grabe ang tawanan. Hindi pa natatapos dyan. Magbe-break po tayo. Mga veteranong stand-up comedians ang sasabak mamaya, mga ka-online, mga kapatok. Di ba? Kung ano nga ba ang mga ipagagawa natin sa kanila, alamin mamaya. Siyempre, dito lamang yan. Let's talk, what's patok? All here on Papatok! Kung kasiyahan ang hanap mo, ay sakto naman kami nandito. Masayang kwentuhan. Forte nyo ang pagpapatawa. Pero this time, yung challenge namin, papatawanan yung isa't isa. Oo. Kumbaga, matalo, bubusan namin ng tubig. Para kulang yung TF nyo, para dyan. Sa Papatok, let's talk what's patok. Papatok! Sa Papatok, let's talk what's patok. Yeah, sa Papatok, let's talk what's patok. Papatok! Sa Papatok, let's talk what's patok. Kahit maulan, you can join the fun. Online poker casino, the first one in the Philippines. 620 peso credits just for signing up. Oh yeah. Tara mag-poker tayo dito sa Bingo Plus. Online poker casino, maulan man sa labas. Poker tayo dito sa Bingo Plus. Tara na't mag-poker tayo dito sa Bingo Plus. Game responsibly. Ang ating Bingo Plus, Miss Pinasaya! Ang saya-saya! Miss Enjoy! Sa dami ng games! Miss Pinoy! Dahil ang pinalakihan nating Pinoy Games, narito na! Miss Maswerte! More games kaya more chances of winning! Download the Bingo Plus app or play through our website at bingoplus.com.